Mga kapuso, may happy crush din ba kayo? Yung bang kahit sa malayo mo lang matanaw, makukumpleto na ang iyong araw? Naks naman! Sige na nga at kiligin tayo sa kwento ng pag-iibigan nitong dalawang magkasintahan. Sa viral post na ito, ibinida ni Rizel ang simpleng love story nila ng boyfriend na si Nikos, na nagsimula lang daw sa happy crush. Na makalipas ang ilang taon ay nauwi sa totohanan. Pero teka, ang kanilang kwento parang copy-paste daw sa love story ng mga magulang niya. Ang mga magulang daw niya kasi nagsimula rin daw sa simpleng crush. Freshman year daw nang unang mapansin ni Rizel si Nikos. Ang building daw kasi ni Nikos, nadadaanan niya noon papunta sa building ng sariling department. I would notice him kasi palagi kasi siyang nasa labas ng classroom niya. Ewan ko ba, very athletic, gwapo pa, tapos mataas. So yan talaga yung type. Kasi kapag naghahanap ka ng happy crush, yun talaga eh. Kung sa classroom noon inaabangan ni Rizel si Nikos, ang ina naman niyang si Desiree, sa library raw inaabangan ang kanyang ama nung estudyante pa sila. Tuwing umaga, pumupunta kami sa library. Ito, nakikita ko talaga, kumbaga, nakuha yung attention ko kasi para sa akin, ang gwapo niya, ang linis-linis. Tapos ayun, naging crush ko siya. Hanggang sa ang dating paabang-abang at pasulyap-sulyap ng mag-ina, nauwi na raw sa isang seryosong crush. Kahit wala po akong kailangan naman doon sa part ng building nila, talagang dumadaan talaga ako para lang makita siya. At napakalayo pa ng building namin. At tulad na nga ng anak, kilig to the max din si Desiree sa tuwing makikita niya si Arnel nung high school. Tuwing umuwi kami, pag nakita ko siya, sumisigaw ako, nakita ko na ulit yung crush ko. Magkaiba mang mga taon, pareho rin ang heartbreak ang mag-ina. Dahil ang lihim na pagtingin nila noon, nanatiling lihim ng ilang taon. Ang mga crush kasi nila, parehong may mga nobya na. Mayroon akong pagtingin sa kanya. Pero problema doon, may syuta ako dati. So, hindi ako forma sa kanya. Natapos man ang 4 na taon sa high school, hindi naman nagsara ang pinto ng pag-ibig sa kanila. Tila na nga naging mapaglaro ang tadhana dahil ang mga magulang ni Rizel muling nagkita at nagsimulang magligawan. Habang ang simpleng reto naman ng kaibigan ang naging susi sa hindi inaasahang muling pagtatagpo ni Rizel at Nikos. Name niya, Vince Nicolas Catag. Tapos sabi ko, sandali lang, parang familiar yung name. Vince Nicolas Catag. Tapos sinearch ko agad sa phone ko. Tapos chinek ko, oh my gosh. Sabi ko talaga, ito yung happy crush ko. Tapos sabi ko kay Jana, Jana, ibigay mo sa kanya yung name ko. Kasi gusto ko yun makachat, ganon, ganyan. I stalked her Facebook profile and then I liked her face. Nagandahan ako sa kanya. Then yun, nag-chat ako. Feel ko, type ko siya. Then pagka-chat namin, ka-vibes ko din siya. Well, yun. Yung iba? Gusto ko na agad siya. Yung iba? Wala nang iba. Ikaw lang. Pero dahil bata pa, palihim muna ang ligawan ng dalawa. Lalo na't si Rizel, mayroong kasunduan sa kanyang mga magulang. I feel like it was just a matter of, I don't know, like parents' instincts that they finally noticed nga I'm already seeing someone. Hindi ko talaga alam paano react yung papa ko kasi talaga yun. Kapag nalaman niya na may nanliligaw na po sa akin, baka anong masabi niya. Nalaman mang strikto ang mga magulang ni Rizel, hindi raw nagpatinag si Nikos at buong lakas na humarap sa kanila sa ngalan ng dalagang napupusuan. 7 kilometers away from the town. Yung sa amin kasi medyo bukid. Tapos noon ang hirap pa yung daanan. Kaya pupunta talaga siya kahit ang hirap. Dahil minsan din daw nilang napagdaanan ang pagbo-boyfriend at girlfriend, naunawaan naman daw ng mga magulang ang anak at ibinigay ang kanilang basbas. Lalo pat positibo raw ang epekto nito kay Rizel. Kahit sinasabi ko nga bawal mag-boyfriend, pero pinoprove niya sa sarili niya nga makaya niya yung may boyfriend at saka sa pag-aral. So, na-balance niya kasi
So nakita naman, nag-Latin honor siya, natuwa naman ako. Binibiro ko nga si yung youngest niya, sister si Alexa nga. Pwede ka rin mag-boyfriend, Alexa, basta mag-Latin honor kapag graduate. Pero gaya ng mga fairy tale, hindi palaging masaya ang bawat pahina. Dahil sina Rizal at Nikos, pinaglayo ng distansya ng si Nikos ng ibang bansa. Hindi kami sanay na hindi nagkikita halos everyday. Yun yung naging challenge sa pagiging LDR namin. Medyo mahirap yun sa part sa aming relationship. Medyo. Mag-sideways yung relationship namin kasi di talaga namin alam kung ano yung gagawin namin sa feeling na malayo kami. Naku, paano na ang happy ending ng dalawa? Samantala, tulad ni Rizal at Nikos, sina Desiree at Arnel, dinanas rin daw na maghiwalay. 3 araw lang kami nagkasyuta. Kasi niligawan ko siya, sinagot ako ng Friday, pagkabalik ko galing sa probinsya, hiniwalay na naman ako ng 3 araw lang. Hindi 1 linggong pag-ibig, 3 arawng pag-ibig lang. Naudlot man ang kanilang samahan, nagkabalikan ang magkasintahan, at nauwi pa rin naman sa kasalan noong May 18, 2002. At eto pa raw ang tila destiny. Ang mga magulang ni Nikos, May 18 din pala ikinasal. Nung nag-post ako ng anniversary namin, wedding anniversary, friend kami sa Facebook ng parents niya. May post din yung parents ni Nikos na na anniversary din nila. Kaya naman kung ikakasal man daw ang mga anak nila, ano pa nga bang date ang gugustuhin ng mga magulang? Yung date ng May 18, kasal na namin at saka parents na ni Nikos. Para 3 na kami. Para 3 na mag-celebrate. At ipagdasal namin na sila na talaga. Pero ang tanong, magkakatuluyan naman kaya? Sinubok man daw ng LDR, sina Rizal at Nikos hindi raw sumuko sa kanilang love story. We were able to overcome it. We were able to Discover new things about ourselves, like separately. And I feel like that was needed. I feel like that point in our relationship, yun po talaga yung nag-test sa, it made our relationship even stronger. Yeah. At dahil mahigit 6 na taon nang going strong ang dalawa, eto't may pa-love letter pa sila sa isa't isa. You always say how you're swerte with me, but I have always felt that it's the other way around. Or maybe it's both. Maybe we were just meant to find each other, just like how my parents did too. I love you kayo dong. Kabalo na ka na. Always and always. Well, Naris. Dili gid dali mga 6 years. Daghan kayo ups and downs nga ato nagian. Na yung mga times nga maglisod ta, but what matters is we always choose each other. I know in my heart nga ikaw na ako ang gusto makauban in every season of my life. Ang pag-iibigan, mas lalong tumitibay kapag nag-uunawaan at syempre pa kapag suportado ng mga mahal sa buhay.